activities namin is farming. Tapos yung iba, government employee din. Pero mostly, karamihan sa kanila is farming. Tapos, yung iba naman is nakarely lang kung anong binibigay ng gobyerno. Like, Patawid Pamilyang Pilipino program, ganyan. Kung ano lang yung usually na binibigay ng gobyerno. Pero yun yung common sa amin dito eh. Farming, and then the rest is yun nga, nakarely sila sa binibigay ng gobyerno. Pero meron din mga government employees po tayo sa lugar. So ano po yung main crops niyo dito sa farming? Corn. Saan nyo binibenta yung corn? Actually dito sa amin is ano lang eh. Depende kasi mga local farmers lang sila. So minsan sa Malabang, dinideliver yung corn. Minsan din sa Marawi, ganyan. So, how you maintain the peace and order here in your municipality? Ano po yung mga support ng LGU with regards to their peace and order? Okay, sa peace and order po naman is, yung si Mayor po namin, si Alan Lau, yan yung isa sa pinaka-priority agenda niya. Simula nung naupo siya bilang mayor, is yan yung pinaka-number 1 na priority niya, yung peace and order. Tapos, nami-maintain po namin siya through participation of our law enforcement agencies. And then, awareness. Tapos, yung mga proyekto, mga program na proyekto ni Mayor na hindi malulong yung mga constituents niya sa masamang, specifically extremism. Yan. So, fortunately, ngayon naman sa amin, simula nung naupo si Mayor, we are one of the municipalities na recipient po, awarded po kami ng region na anti-drug abuse municipality. We are free drug municipalities din. Okay. So with regards sa anti-terrorism campaign, nabanggit yung anti-extremism, ano po yung mga programs, mga activities na nagawa nyo dito sa inyong munisipyo for anti-terrorism campaign? Nagkiki-partnership po ang LGU sa ating mga armed forces of the Philippines. Then we already conducted community awareness, and then specifically pinupuntahan ni LGU yung mga biktima mismo. Tapos nagpapa-seminar, nagpapa-training. Yes, so ang municipality po under ni Mayor Alan Lau, siya po yung nag-initiate, and then pinapartner po namin yung mga armed forces of the Philippines at saka ng ating mga Philippine national. So with regards to education, very supportive po ang LGU, si Mayor po. So pwede po i-share sa amin yung mga support ninyo at mga activities at mga tulong ninyo. Actually ma'am, in terms for education program, si Mayor is very open po siya. Ang LGU po is very open siya sa pagtulong sa ating mga teachers, sa ating mga stakeholders. Specifically, meron tayong mga malalaking school dito sa amin. We have Lanao Agricultural College that was built on 1901. Yes, funded built by American Homicides. And then we have also National High School there in Andong National High School, the primary school. Depende lang kung yung head ng school pupunta, naglalabi sila kay Mayor kung ano yung activities. For example, need nila yung support ni LGU para ma-implement yung program. Then definitely tumutulong naman si Mayor. Hindi naman siya nagkukulang dun sa in terms of financial support. Yes, technical support, mga ganyan. So tumutulong po naman si LGU. And with regards sa health, alam namin very supportive ang LGU. So can you please share to us? Yes, ma'am. Ganun din. Same din dun sa health programs. Kasi yung doctor natin na si Ma'am Dr. Viso Mangkok din is very active din siya. And then, every time po na need niya yung support ni LG din, gaya din sa education, nilalabi lang din nila. Libreng gamot? Yes, nagpapabigay po si Mayor ng pondo, and then nagpapatulong siya doon sa, kumbaga, for example, mayroong kulang na gamot sa ating rural health unit, naghanap naman din ng initiative si Mayor, paano siya makapagbigay ng suporta doon. So ngayon, meron na tayong binibuild dyan sa likod ng ating municipal hall na rural health unit. Bali, magkakaroon po tayo inshallah ng dalawang
rural health unit we have there. Sa baba po, meron tayong unang rural health unit dyan. And then, ongoing na yung ginagawa dyan sa likod ng ating town hall. Para kasi yung ang concern kasi ni Mayor, ma-cater lahat ng ating mga health workers ang concern ng ating ang kanyang mga constituents. Kasi yung mga taga-ibang barangay, malalayo, tapos nalalayuan sila pag doon sila pumupunta sa baba. So, ang ginawa na lang, nag-build na dyan ng RHU para yung mga taga-taas, dyan lang sila pumupunta. At then yung sa baba, doon na lang dyan. May 24 hours birthing clinic. Yes. Sir, may napakalinis ng lumbatan. Anong araw yung paglilinis nyo? Saan po yung dumping area natin? Yung? Dumping area. Anong araw po kayo naglilinis? At saan po yung dumping area natin? Actually, ma'am, is wala pa kaming dumping area eh. Kasi wala pang, pero yung sa Office of the Environment and Natural Resources natin naman is nag-implement na siya sa kanyang sa barangay, every barangay, tapos meron na silang tinatawag nilang tapat muli mismo, tapos meron silang mga recovery facilities din sa mga barangay. So sila na mismo yung nag-facilitate o gumagawa ng solusyon by barangay. So, as of now, hindi ko pa masagot yan, ma'am, kasi wala pa akong knowledge about kung meron kang dumping area. So, any message natin for the national government? May gusto kayong hingiin? As a national government, of course, this is actually a very opportunity, ma'am, no? Kasi pwede natin sabihin, kasi ang LG Lumbatan, ma'am, is ngayon, nakikilala na siya in entire Lanao del Sur. And then we are doing our best to become, to be a model municipality in the other municipalities in the province of Lanao del Sur. So, in behalf of the local government unit under the leadership of Mayor Alan Aylao, we are very thankful for the national government, especially this current administration. Nakikita din naman natin yung programs ng ating national government, how they implement in terms doon specific mismo sa mga municipality. We are very thankful kasi meron silang collaboration. We are asking for more projects and tulong sa ating national government para mas mapalawak pa natin yung development sa ating mga municipality. Not only in the municipality of Lumbatan, baka pwede rin sa other municipalities. So, ang gusto lang namin hiniin sa national government is that mabigyan tayo ulit ng maraming projects. Ano ba yung specific projects na gusto nyo ilagay dito? Like infrastructure din, and then gusto rin namin ng mga public markets, ganyan. Tapos, parang yun lang, ma'am, eh. Parang yun. And then, more on sa infrastructure at saka sa health. Yan. Yun lang? At saka sa education. Sa education. How many population you have here? Anong population natin ngayon, sir? As of this current year, hindi ko pa alam kasi based doon sa Office of the Municipal Registrar, wala pa akong pero registered voters po, ilan na po? Way back last year, we have 20, sir, how many voters? 23 above, no? We have 23,000 above registered voters. If I'm not mistaken, voters or population. Pero kung yung sa population yun, ma'am. And then sa voters, I'm not totally 11,000 plus registered voters natin. And we're still counting kasi meron pa ongoing pa yung mga registration natin. So again po, kayo po si Sir? Ako si Sir Abdul Rafi Dirito Kasan, ang private secretary ni Mayor Alan Lau, and then designated as Municipal Agriculture Officer.